Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Ang Los Angeles Lakers ay patuloy pa ring aktibo sa merkado. Bagamat halos tapos na ang free agency at papalapit na ang susunod na season, patuloy na pinag-aaralan ng Lakers ang mga senaryong maaaring magpalakas sa kanilang rotation sa pamamagitan ng trade. Nadagdag na nila sina DeAndre Ayton at Marcus Smart ngayong off-season, mga galaw na naimpluwensyahan sa isang banda ni Luka Doncic at ang kanyang kagustuhang makipaglaban para sa isang titulo ngayon na. Ngunit ayon sa bagong ulat, maaaring hindi pa dito nagtatapos ang kanilang mga plano. Ayon kay Grant Afseth ng Fast Break Journal, si Jrue Holiday ay isang pangalan na binabantayan ng Los Angeles sa trade market. Wala pang konkretong negosasyon sa kasalukuyan, ngunit patuloy na lumulutang ang pangalan ni Holiday sa mga usap-usapan sa liga bilang isang potensyal na target ng Lakers. Lakers tumitingin pa sa guard market na may focus sa contenders. Hindi malinaw ang sitwasyon ni Holiday. Siya ay 35 taong gulang na, may natitirang $32.4 million contract next season at lock until year 2028 with $37.2 million player option sa huling taon. Nakaliban din siya ng ilang panahon noong nakaraang season dahil sa mga injury at na-flag din siya sa medical exam bago ang trade mula Boston patungong Portland. Ayon sa mga source, ang pagkaantala na ito ang dahilan kung bakit walang natanggap na draft compensation ang Celtics. Kahit ganon, nananatili si Holiday bilang isa sa pinakamahusay na defensive guard sa liga at kinikilala rin bilang isang positibong presensya sa locker room. Nagtala siya ng average na 11.1 points, 4.3 rebounds at 3.9 assists in 62 games last season at patuloy pa ring mahalaga sa mga playoff teams na nangangailangan ng veteranong perimeter defender. May kakayahan ng Lakers na gumawa ng galaw sa pagitan ni Rui Hachimura, Gabe Vincent at Maxi Kleber. Mayroon ng koponan ng higit $40 milyong sa mga expiring contracts. Hindi nila kailangang galawin ang kanilang core o ang mga future draft picks upang mabuo ang isang deal. Posible bang palawakin pa ang trade? Hindi lang si Holiday ang pangalan na lumulutang. Iniulat na may dating interest din ang Lakers kay Robert Williams III na nasa roster pa rin ng Blazers at may natitirang $13.3 million sa huling taon ng kanyang kontrata. Kung maisasama si Williams sa isang potensyal na Holiday trade, makakakuha ang Lakers ng mas matibay na frontcourt backup para kay Ayton at maaaring mabawasan ang minuto ni Jackson Hayes. Sino ang posibleng ipadala kapalit? Si Dalton Knecht. Ang second-year wing ay muntik nang matrade noong deadline at patuloy na kinaiinteresan ng ibang koponan sa liga. Ang kanyang rookie contract ay nagbibigay ng flexibility at potential para sa isang rebuilding team tulad ng Portland bilang bahagi ng mas malaking package. Impluwensya ni Doncic at ang oras ni Holiday. Hindi na sikreto ang impluwensya ni Doncic sa pagbubuo ng roster ng Lakers. Ayon sa mga source, parehong sina Ayton at Smart ay malapit sa puso ng superstar. Isa pa raw sa matagal na niyang hinahangaan ay si Holiday simula pa nung kanilang mga pagtutuos sa playoffs. Si Jrue ang isa sa pinakamahusay, kung hindi man ang pinakamahusay na guard defender para sa akin, sabi ni Doncic noong year 2022. Hindi siya nabibigyan ng sapat na papuri sa kung paano siya dumepensa. Nagulat ako na hindi pa siya nananalo ng Defensive Player of the Year o kung anuman. Anong masasabi nyo kay Holiday mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Charlotte Hornets ay kakaunti lamang ang mga napanalunan sa kanilang medyo maikling panahon sa NBA. Hindi pa sila nakakapaglaro sa playoffs mula noong year 2016. At ni minsan ay hindi pa sila umabot kahit sa conference finals. Maaring Summer League title lang ito para sa karamihan, pero ito ang pinakaunang anumang uri ng titulo na napanalunan ng Hornets sa kasaysayan ng kanilang koponan. Nailihim sa kasiyahan ng tagumpay na ito ay ang katotohanang isang alamat ng Hornets ang sa wakas ay nakakuha ng singsing. Sino ang alamat ng Hornets na nakakuha ng singsing sa 2025 Summer League? Pamilyar ang bawat tagahanga ng Charlotte sa pangalang Kemba Walker. Nagretiro na siya mula sa NBA at huling naglaro para sa Hornets noong 2018-19 NBA season. Nagbago iyon matapos siyang magretiro dahil pumirma siya ng kontrata sa Charlotte upang maging isang player enhancement coach. Kasama rin siya sa coaching staff bilang assistant coach para sa koponan ng Hornets sa Summer League ngayong taon.
hindi sila natalo at nagtala ng 6-0 record in Las Vegas patungo sa pagkapanalo ng titulo sa Summer League ngayong taon. Hindi ito kasing halaga ng isang tunay na NBA championship, pero nakakaaliw makita na naging bahagi si Walker ng isang koponan na nagawa ang isang bagay na niminsan ay hindi pa nararanasan ng mga tagahanga ng Charlotte, ang makatikim ng kahit anong uri ng kampyonato. Anong masasabi nyo kay Kemba mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang patuloy na usapan ng restricted free agency ni JK ay tila naging sagabal sa Golden State Warriors ngayong off-season. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na direksyon ang pagitan ng Warriors at ng former number 7 overall pick in 2021 NBA Draft, kung ito man ay sa pamamagitan ng sign and trade o kung pipiliin ng 22 taong gulang na mananatili muna sa team. Dahil sa pagkaabala na ito, wala pang kahit isang galaw ang nagagawa ng Warriors sa free agency. Gayunpaman, nananatiling layunin ng prangkisang puno ng tagumpay na suportahan ang kanilang pangunahing trio na sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green sa pamamagitan ng pagkuha ng mga veteranong manlalaro ngayong summer. Sa katunayan, posible na magka-interes ang Warriors sa isang subok na role player at mahusay na 3-point shooter na si Alec Burks sa mga darating na linggo. Nairumor na nagka-interes ang Warriors sa isang subok na role player at mahusay na 3-point shooter na si Alec Burks. Isang 34 na taong gulang natapos ni Burks ang kanyang ika-14 na NBA season noong 2024-25 bilang miyembro ng Miami Heat. Sa Heat, napatunayan niyang isa pa rin siya sa pinakamahusay na purong long-range shooter sa liga. Sa 49 na laro at 14 na panimulang pagsabak, ang former number 12 overall pick nung year 2011 NBA Draft with Utah Jazz ay nagtala ng 7.3 points, 2.5 rebounds at 1.1 assists habang nag-shoot ng nakamamanghang 42.5% from long range, 4.2 attempts per game nitong nakaraang season para sa Heat. Bagamat ipinakita niya ang sapat na offensive skill set mula nang pumasok siya sa liga bilang isang lottery pick ng Jazz, ang kanyang husay sa jump shot lamang ay maaaring sapat na dahilan para tawagan siya ni Warriors General Manager Mike Dunleavy bago magsimula ang 2025-26 season. Ang posibleng pagdagdag ng Warriors kay Burks, isang journeyman guard, ay magsisilbing kanyang ikalawang stint sa koponan noong season 2019-20. Nagtala siya ng 16.1 points at 37.5% from long range. 48 laro para sa Golden State bago siya matrade sa Philadelphia Sixers sa gitna ng season. Kung babalik si Burks sa rotation ni head coach Steve Kerr at makakasama sina Stephen Curry at Buddy Hield, dalawa sa pinakamahusay na 3-point shooters sa kasaysayan ng NBA, maaari siyang magbigay ng malaking kontribusyon mula sa bangko habang tinatarget ng Warriors ang isa pang kampyonato sa 2025-26 season. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?